Hello guys, ito po tayo bang sisimula na magtrabaho. Ayan, yan pong ginagawa ko ay kukunin po natin yung sukat ng neck. Yung neck po niya ay bali 3 kasama na po yung 2, yung 1/2 na allowance. Ayan po. And then kukuha po tayo ng 5, tapos 5 pa uli, bali 10. At saka bali kukuha pa rin po tayo ng 3 inches para allowance. Di bali na po yung masobra kaysa sa kulang. Ayan po. Tatapat po natin yan sa yan pinaka armhole po niya. Kukunin po natin yung sukat ng armhole na 6. Ayan. 12. So, divide by 2 po. Kaya matitira ay 6. Kaya yan, dyan po tayo ilalagay yung 6 na yan. Bali, lalagyan na natin siya ng pa-curve para makuha natin yung sukat ng pinaka-body niya. Ayan po. Yung pinaka-body niya po, straight na po sa akin kasi yung guhit na po yan na 6 na yan sa guhit ng armhole na yan. And then bali yung allowance na ibibigay ko ay dyan lang manggagaling sa roller. Di po ba? Yan po. Yan po lang yung pinaka allowance ko sa roller. Bali 2 inch po yan eh. Yung roller na yon. Bali, susukatin po natin yung sobrang tela at yun na po yung pinaka-guide natin para ma-straight natin yung gagawin nating damit. Ayan po, yan po yung matitira eh. Ayan po. Lalagyan natin siya ng guhit. Diba? Roller na po ang ginamit ko para mahaba. Ayan, marking, marking, marking. Ayan po. And then, ang gagawin na po natin ngayon, tatabasin na po natin siya. Lalagyan ko pa pala siya ng pa-curve sa neck. Bali, 3 po yan. 3. Ayan po, pa-curve. Di bali na po maliit lang muna kasi mabuti po yung maliit. Saka na lang po tayo magdadagdag ng uka niya. Then, ayan naman po yung laylayan na. Ayan. Di ba yung sabi ko kanina may sobrang tela. Ayan na po. Ayan na po yung magiging guide natin. Ayan. Then, ito naman po yung pa-armhole. Bali, kukuha lang po muna tayo ng isang piraso. Parang pinaka-pattern na lang po natin yan. Yan po ang gagawin natin pattern. Kasi bali, 4 na piraso. Ayan po, lalagyan muna natin ng marking. Bali, 4 na piraso po kasi yan eh. So, kailangan natin lagyan ng marking para makita natin mamaya yung pinaka-tamang gawa niya. Ganyan po kasi yan. Ayan, nakita nyo. Ayan po, ganyan po kasi yan. Wala pa po kasi siyang tahi, saka natin yan siya lalagyan ng shoulder. Wala pa po kasi siyang tahi. Bali, mamaya na po tayo mag-finish ng sukat niya pagka natahian na po natin siya. Yung ginawa kong pattern po kanina, yan na po yung ilalapat natin sa ibang tela. Para makakuha po tayo ng 4 na piraso. Ayan. Di po ba? Hindi na po kasi ako gumagamit ng pattern. Bali sa akin na lang po yung sukat na ganun. Bali 4 na piraso po. Yan po. Tupi po muna ng 2 and ay 3 po yun. 3 ang tupi ko sa front. Para naman po yun sa botones. At saka sa buttonhole. Ayan. Pag nakakuha po tayo ng 4 na pares, bali kukuha naman po tayo ng back. Yung pinaka-back naman po ang kukuhanin natin yan. Yan din po ang magiging pattern natin sa back. Marking po. Importante po talaga lagi yung marking. So, dahil may sobra tayong tela kanina po, diba? So, ayan po, gagamitin naman natin yan sa pinaka-belt niya po. Ayan po, may belt po kasi siya, bali 4 na piraso din po yan. Ayan. Diba, wala tayong sayang na tela. So, ayan naman po ang gagamitin natin, gagawin natin ngayon ay yung back. Alam niyo yung back, ayan. Ayan din pong pattern na front. Yan po yung magiging pattern din ng back. Ako gumagawa muna ng pattern ng front para yun po yung mga gagamitin ko para makuha ko po yung mga sukat-sukat. Yan pinaka-front. Yan po.
Medyo malalim lang po yung pinaka-back, ay yung harapan. Yung pinaka-front po malalim po. Ayan po yung pinaka-allowance niya. Ayan po. Yan po yung kakapitan po ng botones at saka na button hole. Nantay lang po natin para maganda ang ano, hindi tayo maligaw. Ayan. So, ayan po yung pinaka-back. Sa pinaka-back po, maliit lang po ang uka ng likuran. Bali, 4 na piraso din po ang kukuhanin natin back. Kasi 4 po yung front eh. Marking din po. Kung ano po yung marking dun sa harapan, yun din po yung marking sa likuran. Kasi po, pagka nawala po yung marking niya, bali dun po kasi tayo magtatahi. Yun na po yung pinakatanda natin. Yung parang nilagyan ko ng pikete. Yun na po yung pinakatanda natin eh. Pag po wala yun, maliligaw po tayo. Mawawala po yung pinaka... Kailangan po kasi magkatapat yung overlap. Kailangan po magkatapat yun eh. Naingay po ang motor. Maraming dumadaan na sasakyan. Ayan. Marami pong salamat sa lahat ng aking mga followers, viewers. Maraming pong salamat sa panonood nyo. Yan naman pong ginagawa natin ngayon sa sobrang tela po. Nakita nyo may sobrang tela kanina sa back. So yan naman po yung gagamitin natin para sa manggas. Sleeve po, sleeve. Ayan, sleeve po yan. Bali dyan po tayo doon sa mga ritaso na natira na pinagtabasan, yan po yung gagamitin natin sa manggas. Para hindi po tayo ma-short sa tela. Bali, konti-konti lang po talaga na tatapo na tela pag ako ay nagtabas. Ayan po. So, yan pong ginawa nating manggas na yan. Yan naman po yung magiging pattern natin doon sa iba pa niyang manggas. Ayan po. Yan po yung mga sobra-sobra kanina. Ayan. Gagawa naman po tayo ng 4 na piraso din na manggas. Ayan po. Patong-patong lang po. At saka po natin yan naayusin pag nakakuha na po tayo ng 4 na pares. Kasi po lalagyan pa po yan ng ano eh. Pinakauka dun sa pinaka front niya, kailangan medyo malalim. Ayan, di ba? No, salamat po sa lahat ng ating mga manonood. Ako po yung sobra-sobra nagpapasalamat sa inyo. Maingay po ang sasakyan. Napakadaming dumadaan na truck pag ganitong oras. Ayan na po, binuka po natin at magkadikit pa po yan sila eh. Yan, lagyan natin marking para hindi tayo maligaw. Kaya po nagma-marking ng ganun para po doon sa shaded. Kasi kahit puti po yan, ay may shaded din po siya. Iba po yung iba po kasi yung sa front medyo makinis. At iba po yung sa looban ng tela, medyo magaspang. Yan na po yung sinasabi ko na nilalagyan natin ng kotli dun sa upa dun sa harapan. Yan na rin po yung magiging pattern natin. Di ba? Nagtataka kayo bakit ako ay hindi gumagamit ng pattern. Ayan na po ang pinaka-pattern ko eh. Marking po para hindi tayo maligaw. Importante po. Sa isang mananahi po, importante po talaga yung marking. Kasi baka mamaya magkamali kayo ng shade ng tela. Ayan. Pwede po ba? Ganyan lang po ako. Bali bukas po ang ating pananahi.
Pagmasdan niyo po yung pananahi ko. Do'n po sa mga gusto po magpagawa ng pattern, ah, kung halimbawa't po gagawan ko kayo, paano po kayo gagawan kung hindi niyo po mage-gets yung gagawin ko? Kasi po baka hindi niyo ma-gets, mabuti po yung nandito kayo sa harapan ko, eh. Ang hirap po